Sa videong ito, tatalakayin natin ang kwento ni Jonas at ang malaking isda. Kung interesado ka sa ganitong klaseng usapin, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa ganitong klaseng topic. Nagsimula ang kwento noong ang Panginoon ay nagsalita kay Jonas na anak ni Amitay at inutusan siyang pumunta sa Ninive upang balaan ang mga taga roon dahil sa kanilang kasamaan. Ngunit sa halip na sundin ang utos ng Diyos, tumakas si Jonas papunta sa Tarshish. Sumakay siya sa barko sa Joppa at naglayag papalayo upang matakasan ang utos ng Panginoon. Habang nasa laot, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na bagyo na halos sumira sa barko. Natakot ang mga tripulante at humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Itinapon nila ang mga kargamento sa dagat upang gumaan ang barko. Si Jonas naman ay natutulog ng mahimbing sa ilalim ng barko. Ginising siya ng kapitan at sinabing humingi ng tulong sa kanyang Diyos. Nagpasya ang mga tripulante na magpalabunutan upang malaman kung sino ang dahilan ng sakuna. Nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya ay tinanong patungkol sa kanyang pagkatao. Sinabi ni Jonas na siya ay Hebreo at sumasamba sa Panginoon na lumikha ng dagat at lupa. Ipinagtapat din niya na tumatakas siya sa Panginoon. Lumakas pa ang bagyo kaya tinanong nila si Jonas kung ano ang dapat gawin. Sinabi ni Jonas na ihulog siya sa dagat upang kumalma ito. Sinubukan ng mga tripulante na sumagwan pabalik sa dalampasigan, ngunit nabigo sila. Kaya't nanalangin sila sa Panginoon na huwag silang parusahan sa gagawin nila kay Jonas. Binuhat nila si Jonas at inihagi sa dagat. At biglang kumalma ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng malaking paggalang sa Panginoon at naghandog ng mga sakripisyo. Nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda na lumunok kay Jonas. 3 araw at 3 gabi siya na nasa loob ng tiyan ng isda. Nanalangin si Jonas sa Diyos mula sa loob ng isda at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Pagkatapos, inutusan ng Panginoon ang isda na iluwas si Jonas sa dalampasigan. Muling inutusan ng Diyos si Jonas na pumunta sa Ninive at ihatid ang kanyang mensahe. Sa pagkakataong iyon, sumunod si Jonas at naglakbay patungong Ninive. Sinabi niya sa mga taga roon na wawasakin ang lungsod sa loob ng 40 araw. Naniwala ang mga taga Ninive at nag-ayuno bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Nagsuot sila ng damit ng panluksa pati ang kanilang hari na nag-utos din na lahat ay mag-aayuno at intim na manalangin sa Diyos at talikuran ang kanilang masasamang gawain. Nakita ng Diyos ang kanilang pagsisisi at nagbago ang kanyang isip. Hindi na niya nilipol ang lungsod. Ngunit sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ng Diyos sa Ninive. Sinabi niya sa Panginoon na alam niyang magpapatawad ito kaya siya tumakas papuntang Tarshish. Nais ni Jonas na mamatay na lamang dahil sa galit. Sinagot siya ng Diyos, "May karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Ninive?" Lumabas si Jonas sa lungsod at naghintay kung ano ang mangyari. Pinatubo ng Diyos ang isang halaman upang liliman siya at labis na natuwa si Jonas. Ngunit kinabukasan, pinakain ng Diyos ang halaman sa uod at nalanta ito. Halos mahimatay si Jonas sa init at nais na niyang mamatay. Sinabi ng Diyos kay Jonas, "Nanghihinayang ka sa halamang tumubo at nalanta sa loob ng isang gabi kahit hindi ikaw ang nagtanim? Ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod ng Ninive na may mahigit 120,000 katao na hindi alam ang aking mga kautusan at marami pang hayop?" Sa tanong iyon ng Panginoon, doon nagtapos ang kwento ni Jonas. Sa kwentong ito ni Jonas, makikita natin ang likas na pagkatao natin na mahilig sumalungat sa kautusan ng Diyos. Makikita rin natin dito ang mahabagin at mapagbiyayang Diyos. At ang mga utos ng Diyos ay hindi dapat natin tinatakasan. Datapwat, dapat tayong magpaggamit sa Diyos at ibahagi ang kanyang kautusan sa ikararangal ng kanyang pangalan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayon. Hanggang sa susunod na kwento, pagpalain ko